Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Anong tawag sa isang taong detached from reality at walang self-awareness? Pwedeng sabihin ng iba na baliw o nasisiraan ng ulo. Pwede ring delulu para sa mga Gen Z o may saltik o sisa para sa mga older millennials. Pero para sa nakararami, ang dapat tawag dyan ay pyonatic, katunog ng pinagdugtong na words na luna at tiksal. Hindi, I swear to the flag. So eto na naman si VP Fiona Sara Duterte na tila nakalimutan na namang uminom ng kanyang daily medicine to calm herself. At kung ano-ano na naman ang pinagsasabi sa kanyang media tour, kung hindi nagta-travel, may pa-media tour siya kasama ang mga DDS vloggers. Si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Ayon sa kanya, si PBBM daw ay hindi nagtatrabaho. Pero anong koneksyon ng hindi nagtatrabaho sa nagtatanong, Fiona? Baka micromanager ka lang at hindi ganun ang boss mo, di ba? Nagtatanong ng trabaho? Baka naman kasi pag tinanong ka, wala kang masabi kasi ghost employee ka. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Again, may mga boss na hindi kailangang nakabuntot o tanong ng tanong sa staff nila dahil hindi sila micromanager. So baka micromanager type na boss ang gusto ni Fiona. Pero pag siya naman ang tinatanong tungkol sa confidential funds niya, nagwawala agad. Paano ba yan? Pyonatic talaga ang gaga. Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. At dahil diyan, supalpal na naman at napahiya siya kay Auntie Claire Castro na binulgar ang kawalang alam at kasaltikan ni Fiona. Panoorin. Sabi niya, akala nyo ba nagtatrabaho ang presidente? Ay, nako. Kasi hindi daw Sinabi nagtatanong at all, walang direksyon ng governance at iba't ibang departamento. He doesn't command, he doesn't ask. Ano po ang inyong komento po? Ako po kasi ay nakaka-attend ng mga meeting ng Pangulo. Sa mga sectoral meetings, sa mga private meetings, nakakasama po tayo dyan. At ako po mismo ay witness kung paano siya magtanong sa mga kabinete, sa mga secretaries, no? At inaalam niya kung paano ito, paano yan. So, dapat ganito ang gawin natin. So, siguro kaya niya nasasabi yan. Hindi siguro siya umaattend ng mga meetings. So, prove niya muna kung kailan siya umaattend ng meeting, kung kailan yung time na sinasabi niya na hindi nagko-command ang Pangulo kapag nagkakaroon, nagko-command ng Pangulo, hindi nagpipreside ang Pangulo during the meeting. Siya muna magpatunay. Siya muna magpatunay. Kasi ang mahirap po, ibibig lang eh. Mukhang pinaghuhugutan niya dito, Yusek, yung sa DepEd siya, yung secretary siya dati. Sabi niya walang partisipasyon at all yung Pangulo, kaya create nila yung matatag agenda, yung matatag curriculum. Yun nga lang ay natigil dahil sabi niya she didn't deserve the attacks thrown at her by the admin, no? Kasi sabi niya, siya na nga lang daw ang nagde-deliver nung admin, nung time na yon. So sabi niya, nung nawala ako, wala na siyang accomplishment at all. Si Pangulo, wala na daw accomplishment. Okay, unang-una tayo doon sa matatag curriculum Inamin niya sa kanyang one of the speaking engagements na wala siyang ginawa dito sa matatag curriculum kasi hindi siya eksperto. At pinaubaya niya lang doon sa mga USEC yata niya or ASEC niya. Binanggit niya to sa isang nasa video yan. Inamin niya na pinukpok niya lang yung mga tao para magtrabaho kasi siya mismo wala siyang alam. So kung siya mismo walang alam, ano makukontribute niya dito sa matatag curriculum? Pangalawa, totoo naman, walang direktiba ang Pangulo sa mga ginagawa niya sa DepEd tulad ng pag-create ng ghost students. 'Di ba? Yung laptop na hindi makuha-kuha sa yung 1.5 gadgets and materials.
school materials na hindi kinuha sa warehouse ng ilang taon, pinabayaan niya lang doon. Hindi po direktiba ng Pangulo yan. At yung mga anomalya, yung mga bulok na pagkain, mga inaamag na pagkain na dineliver pa yata sa mga estudyante kasi na-deliver, nakita, bulok eh. Hindi po direktiba ng Pangulo yan. Tama po siya. Yung ginagawa po niya talaga sa DepEd at the time na sekretary siya, hindi po yan direktiba ng Pangulo dahil hindi po ganyan mag-uutos ang Pangulo ng ganyang kapalpakan.